salita at bida sa gawa. Subok ng matatag, anumang hamong iharap. Radyo Bida 882, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida 882, kaibigan totoo, bida ka rito. Kasabay mong nagdiriwang sa tagumpay, kasama mong lumaban sa hamon ng buhay, katuwang sa mapayapang pagpulong tungo sa pagbangon, pag-unlad at pagsulong. Radyo Bida 882, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida 882, kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nag-uugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa mga tagapakinig ng DXMS, Radyo Bida at ng programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Para po sa mga Muslim na nag-obserba ng Ramadan ho ngayon, Ramadan Karim po para sa inyong lahat. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-3 ng Hunyo. Ito po ang pang-siyam na beses na pagsahimpawid ng ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mga kaibigan, ka-network at sa mga aming tagapakinig, ugaliin po nating sumuporta sa usaping pangkapayapaan. Tama ka dyan, kasamang Hasna, pero ulitin ko lang, Hulyo na tayo ngayon, hindi na tayo Hunyo. At dahil sa pamamagitan ng ating pagsuporta sa usapang pangkapayapaan ay makakatulong tayo sa pag-usad ng peace process sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Kaya sa aming mga tagapakinig at mga kaibigan at ka-network, samahan niyo po kami tuwing Huwebes ng gabi sa ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mapia Magabi, Fiu Kulungonon, ako po si Friends Laureta. At ako naman po si Hasna Adi, kami po ang inyong makakasama sa iloob ng isang oras na talakayan hatid po ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Noong nakaraang Huwebes ay nakapanayam po natin si Ginoong Fred Lubang ng Philippine Campaign to Ban Landmines o yung PCBL. Sa pagkakataong iyon ay pinaliwanag niya sa atin yung mga issue tungkol sa unexploded ordnance o yung mga tinatawag nating UXO. At ang karamihan nga dito, kung dito sa Maguindanao ay yung mga landmines, ipinaliwanag sa atin ni Ginoong Fred na ang mga gagampanang tungkulin ng kanilang ahensya sa pagtutukoy ng mga UXOs na ito at kung paano ito masusolusyonan upang hindi na makapagdulot pa ng mas malubhang trahedya. Ibinahagi rin niya sa atin ang mga dapat at hindi dapat gawin kung sakaling meron tayong makitang bagay na pinaghihinala ang mga UXO. Yes friends, at sa gabi ding ito, atin namang tatalakayin kung ano ba itong aspeto ng socio-economic
programs na napapaloob pa rin sa annex ng normalization. Atin ding mas palalimin ang talakayan at diskusyon sa tulong na rin ng mga ating i-interviewin at mga mahalagang personalidad na merong mahalagang gagampanan sa proseso ng implementasyon ng socio-economic development projects or tinatawag nating program. At sa lokal na titingnan din natin o tatalakayin kung ano yung magiging mahalagang papel na gaganapan ng ating mga civil society organization o mga kasamahan natin sa usaping pangkapayapaan, maging ang ating lokal na pamahalaan at institusyon na may mandato upang bigyan ng implementasyon or tiyakin na ma-implement itong tinatawag na socio-economic program. Maliban sa mga panayam ng ating ka-network kaugnay ng socio-economic development projects, maririnig din natin ang mga nakalap na mga balita ng ating mga ka-network mula sa loob at labas ng Bangsamoro communities. Mahalagang matalakay nga natin itong socio-economic development program kasamang HASNA kasi kung tutuusin sa mga komunidad ng Bangsamoro, talagang yun ang hinihintay nila, yung magkaroon nga ng katugunan, yung kanilang kahirapan sa ngayon dahil alam naman natin na talagang lugmok pa rin sa kahirapan ang mga core territories ng ARMM. At upang maipaabot ang inyong mga katanungan, opinyon at mga saloobin, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na Comunet mobile numbers. Para sa mga smart subscribers, mag-text sa 0998-169-0597 at para naman sa mga Globe subscribers, mag-text sa 0915-454-8554. Uulitin po natin para sa mga smart subscribers, 0998-169-0597 at para naman sa mga Globe subscribers, 0915-454-8554. Ang oras po natin sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, ay ganap ng alas 7:37. Susunod na po ang Bangsamoro News Updates. Bangsamoro News Update. Bangsamoro News Update. At sa ulo ng ating mga balita, Mindanao People's Caucus o MPC hinakayat ang Pangulong Aquino na isa publiko ang bersyon ng Bangsamoro Basic Law na nilagdaan ng Bangsamoro Transition Commission. Rido sa pagitan ng 5 pamilya sa Maguindanao na resolba. Libong-libong pamilya sa Mindanao na nagdurusa dahil sa pagbaha. At atin hong babasahin ang ating nalakap na mga balita. Mindanao People's Caucus or MPC, hinakayat ang Pangulong Aquino na isa-publiko ang bersyon ng Bangsamoro Basic Law na nilagdaan ng Bangsamoro Transition Commission. Ito po ay sinulat ng ating kasamang si Bobet Di Maocom. Sa inilabas na press statement ng Mindanao People's Caucus o MPC, noong ika-1 ng Hulyo, kabilang ang ibang civil society organization at mga lokal na komunidad sa Mindanao, kanilang hinikayat ang Pangulong Aquino na ilabas sa publiko ang BTC version ng Bangsamoro Basic Law. Kalakip ang komentong mula sa Malacanang legal team sa press statement na pinamagatang Make Public the BTC Signed Bangsamoro Basic Law. The people no less deserve to know. Inilahad ng MPC ang mga sumusunod na panawagan upang maipakita ang pulisiya ng gobyerno patungo sa transparency at eksklusibong napapanahon ng isa-publiko ang draft Bangsamoro Basic Law upang ma-assure ang lahat ng stakeholders ng BBL ay nanatiling compliant at consistent sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o tinatawag ho nating CAB. Ang pangalawang panawagan ay may mga hindi kanais-nais na mga espekulasyon patungo sa peace roadmap na napag-agrihan ng gobyerno ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front o ng MILF. Habang tumatagal, mas lalong lumalaki ang tsansa ng gumuho ang tiwala ng publiko sa ating pamahalaang gobyerno, lalo-lalo na sa dalawang pumasok sa negosasyon o ito hong GPH at MILF
upang masigurong maging matagumpay ang prosesong pangkapayapaan, kinakailangang aware ang mas malawak na publiko. Inihayag din ng press statement na nakakabahala ang tila kawalan ng aksyon ng dalawang panig upang masiguro ang kumpiyansa ng publiko sa peace process. Iginiit sa press statement na ang grassroots communities ng Mindanao pati na ang mga individual na nagdusa sa mga panahon ng kaguluhan ang siyang pinakamalaking stakeholders ng peace process. Huwag umanong isawalang bahala ang kanilang pagnanais na maibalik sa normal ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapakita ng sinseridad sa pagpapatupad ng peace process, particular na ang integridad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Inilahad din sa press statement na mahigit ng 2 buwan mula nang maisumiti ng BTC ang draft Bangsamoro Basic Law sa opisina ng Pangulong Aquino. Subalit hanggang ngayon, nananatiling mailap sa mata ng publiko ang nasabing historic document. Ang pagpapatuloy ng kawalan ng kaalaman ng publiko sa nilalaman ng Bangsamoro Basic Law ay maaring magsanhi ng patuloy na pagkalat ng maling espekulasyon. Ikinonsulta din ng BTC ang publiko noong ginawa pa lamang ang Basic Law upang makabahagi ng mga sentimento ng mga rekomendasyon at saloobin. Ngayon tapos na ang draft Basic Law, nararapat lamang na malaman ng publiko kung napapaloob ba ang sa dokumentong ito ang kanilang mga hangarin at aspiration. Dagdag dito, umapila ang MPC kay Pangulong Aquino na ibahagi sa publiko ang Bangsamoro Basic Law. Hinakayat ng MPC ang opisina ng Pangulong Aquino na madaliin ang pagsasapubliko ng mga dokumento nito sa draft Basic Law bago pa man isumiti sa Kongreso ang revised version nito sa darating na ika-28 ng Hulyo. Ang lahat ng proseso ay kinakailangang maging transparent sa lahat ng stakeholders sa Mindanao at sa buong bansa. Sa huli, ipinaabot ng Mindanao People's Caucus ang kanilang tiwala kay Pangulong Aquino na didinggin nito ang kanilang apila sa mas malawak na transparency at pagmimintina ng public trust and confidence sa peace process. Naman yun kasamang has na kailangang malaman natin kung ano nga ba yung naging resulta ng mga konsultasyon natin sa mga komunidad, lalong-lalo na sa mga kababaihan, at isinumite nga natin ito para maging rekomendasyon sa Bangsamoro Transition Commission, at hanggang ngayon hindi natin alam kung ano yung nangyari dahil hanggang ngayon hindi natin nakikita yung draft na Bangsamoro Basic Law. Sana ngayong SONA, pagkatapos ng SONA ng Presidente ngayong July 28, malaman na natin kung ano yung nilalaman. Oo nga, kasamang friends. Tama ka dyan. Dito naman tayo sa mas magandang balita. Rito sa pagitan ng 5 pamilya sa Maguindanao na resolba. Kasabay ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan ng Maguindanao, sabay na nag-recite ng duwa ang 5 dating magkakalabang pamilya sa Maguindanao matapos pumirma ng kasunduang pangkapayapaan noong nagdaang Biyernes, ika-27 ng Hunyo. Ang nasabing kasunduan ay ihudyat ng pagtatapos ng violent clan wars sa lugar. Hindi inakala ng pamilyang Sarosong at Momin na sila ay muli nang makakapamuhay ng mapayapa matapos silang pumirma ng kasunduang pangkapayapaan noong nagdaang Biyernes, ika-27 ng Hunyo. Ang nasabing kasunduan ay hudyat ng pagtatapos ng 17 taon, napakahabang taon, ng clan war na nagbunga ng 27 casualties sa 2 pamilya. Ang nasabing rido sa pagitan ng pamilya Sarosong at pamilyang Momin na parehong nagmula sa Moro-Iranon ancestry ay isa lamang sa 5 rido cases na mapayapang nasettle ng Maguindanao Interagency Provincial Peace and Order Council at ng League of Mayors ng probinsya. Ang mga lideres ng pamilya Sarosong at Momin, kabilang ang pamilya Marandang na dati ring karido ng pamilya Sarosong at Momin, pati na rin ang magkatunggaling pamilya ng Taug at Bantilan, ay pumirma ng magkakahiwalay na kasunduang pangkapayapaan sa presensya ng ilang opisyales ng Maguindanao Province na pinangungunahan ni Governor Ismael Mangundadato. Ang rido sa pagitan ng mga nabanggit na pamilya ay di umano nagmula sa away politika at pati na rin sa agawan ng lupa.
Ito rin umano ang ugat ng mga pag-atake na humamon sa maratabat o family pride o honor ng bawat pamilya upang maghiganti. Mahigit 10 miyembro ng pamilya Taog at Bantilan ang nalagas sa mahigit 11 taong rido nila. Ito rin ay nagdulot ng dislocation ng iba pang pamilya sa lugar. Ayon sa representante ng 5 pamilya, sumang-ayon sila na magkasundo sa kabila ng mga naging away nila sa tulong na rin ng Joint Intercession of Maguindanao at pati ng mga representante ni Brigadier General Edmundo Pangilinan ng AFP, ang Commanding General ng 6th Infantry Division kung saan napapabilang ang Maguindanao sa AOR nito. Ayon kay Magid Sarosong, isa sa mga signatory ng kasunduan, ang kanilang ginawang pagpirma sa kasunduan ay isa na rin sa kanilang pagpapakita ng suporta sa mga efforts ng lokal na pamahalaan na maibalik ang peace and order sa mga lugar na napapabilang sa GPH-MILF Comprehensive Peace Agreement. Hindi rin umano sila nagdalawang isip na tanggapin ang alok ni Governor Magunda Dato kasama ang pulisya at military na isetelang rido sa kanilang lugar dahil alam nilang patas ang magiging paghawak sa isyong ito ng gobernador. Sa isang pahayag naman na pinadala ni Presidential Advisor on the Peace Process, Teresita Deles, lubos niyang pinasalamatan ang lokal na pamahalaan ng Maguindanao, ang Regional Police Office ng ARMM, at ang 6th Infantry Division sa pagresolba ng mga clan wars sa probinsya. Simula noong 2010, mahigit sa 30 na mga clan wars ang nasettle sa tulong ng Maguindanao Provincial Government ayon kay Chief Superintendent Noel de los Reyes, ang direktor ng ARMM Police. Nako, kasamang friends, sana naman patuloy ang mga ganitong initiatives, no, na pagresolba ng mga rido dahil ito ay nakakadulot ng malaking pinsala hindi lamang, no, sa buhay ng tao o kumukuha ng buhay ng isang tao, kundi maging sumisira ito sa mga hanapbuhay or ating mga farm fields. Susunod po ay babasahin natin ang isa pang nakalap nating balita. Ito ay, kung sabi ng kasama nating si Friends na yung kaninang binasa niya ay positibo, ito naman ay negatibo na naman, no? Kasi ang tagal-tagal ng maraming nangyayaring pagbabaha dito sa ating probinsya or sa Mindanao. Ika nga ho sa headline natin, libo-libong pamilya sa Mindanao nagdurusa dahil sa pagbaha. 14,000 pamilya ang patuloy pa ring nahihirapan dahil sa dinaranas na baha sa Mindanao, dulot ng matinding pag-ulan na nagsimula pa noong nakaraang linggo. Binigyang linaw ni ARM or Autonomous Region Muslim Mindanao Executive Secretary Liza Alamia na mas nakakarami ang bilang ng pamilyang nagsisilika sa kanilang mga tahanan noong mga nakaraang pagbaha na dinanas sa Mindanao, based na sa kanilang latest assessment and relief mission ngayong taon. Aniya, umabot sa 26.9 milyong piso ang naitalang pinsalan sa mga pananim at 11.9 milyong piso naman ang sa mga alagang hayop. Umabot naman sa 3,589 na ang mga magsasaka na naapektuhan ang hanapbuhay dahil sa pagbaha. Dagdag pa ni Alamya, umabot na sa 6,000 mga kabahayang lubog sa baha sa bayan ng Mother Kabuntalan, Northern Kabuntalan, Sultan Sabarungis, Buwayan, Mama Sapanon, Datu Abdullah Sangki, Datu Salivo, Sharif Saiduna, Sultan Kudarat, Pindaton at Ampatuan ang nabigyan ng tulong ng Humanitarian Emergency Assistance and Relief Team na kinabibilangan ng Government of Autonomous Region and Muslim Mindanao. Kung matatandaan natin kasamang Has na noong nakaraang taon, nagkaroon ng forum yung Coalition Laban sa Pagbaha dito mismo sa Cotabato City para talakayin nga itong pagbaha sa Cotabato City dahil talagang lumalala. Grabe na talaga yung siltation ng mga ilog natin. Kung tutuusin, nagkaroon na ng study sa Pulangi River kung ano yung dapat gawin para masolusyonan yung pagbaha. Sabi nga, dredging na talaga yung kailangan, pero hindi siya kakayanin ng mga equipments na napakaliliit dahil kung ilalagay mo yan sa gitna ng mga river, talagang tatangayin lang yan ng agos ng tubig. Kinakailangan talaga yan, yung mga dredger talaga na malalaki, na milyon-milyon nga yung kakailanganin din para mabili yung mga yon. Pero sabi nga natin, sa laki ba naman ng pondo ng opisina ng presidente, imposibleng hindi siya makabili ng mga ganong mga equipment. Kaya nga kasamang friends, kasi ang laging dinadahilan ng ating mga opisyal, no, na wala silang budget.
kung tutusin tulad nga ng sinabi mo, malaki yung pondong inilaan or may pondo mula po sa ating presidente. Kasi hindi po sustainable itong ganitong uli ng mga serbisyo, no? Although nakakatulong siya, no, sa pangmadaliang tawag dito, response, no, sa mga ganitong insidente. Ngunit tulad nga ng sinabi mo, dredging yung kailangan pang matagalang solusyon sa ganitong uri ng natural disaster. Balita Bangsamoro. Yan po ang mga mahalagang pangyayari na nakalap ng ating mga ka-network mula sa labas at loob ng Bangsamoro. Ako po si Hasna Adi, kasama si Franz Laureta at kami po ang inyong mga tagapagbalita. Bangsamoro News Update. Sa ilang saglit po lamang ay maririnig na natin ang iba't ibang opinyon at panawagan ng ating mga mamamayan hinggil sa kasalukuyang pag-usad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Magpapatuloy po ang ating programa, makalipas po ang ilang mga paalala. Alam mo ba pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo, Mare. Simula na napirmahan ang CAB sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAB? Ano nga ba itong CAB pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa CAB na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Ang oras po natin sa Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan ay ganap ng alas 7:52 ng gabi. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang mga ginawang panayam ng ating mga ka-network sa iba't ibang mamamayan sa Mindanao upang malaman natin ang kanilang mga panawagan sa mabubuong Bangsamoro government, maging ang kanilang panawagan para sa ating gobyerno at sa Moro Islamic Liberation Front. Maidagdag ko lang kasamang Hasna, no? Nagpapabati nga pala si Saparodin Palalisan mula po sa Unifil Women. Para sa inyo, ano po yung kahulugan ng pag-unlad ng pamumuhay po? Siyempre po yung kaunlad ng pamumuhay sa particularly sa ating bayan, paano na ma-resolve yung mga pangyayari para maiwasan yung pagkakaroon ng pagka-crisis ng ating bayan. Ano-ano naman po yung mga programa na nakakatulong sa pag-unlad ng pamumuhay? Ano po yung mga masasuggest niyong programa? Marami po kayo mga programa, ang isang yung pag-resolve yung mga problema ng ating mga mamayan, halimbawa yung mga rido. Yan ang isang malaking dahilan kung bakit hindi malo yung ating pamumuhay sa ating bayan. Ano naman po ang inyong mensahe o panawagan sa ating gobyerno, pati po sa MILF, hinggil po sa usapin ng peace process? Kayo po dito ay patuloy na sumusuporta rin sa pagitan ng gobyerno sa MILF. Kung ano man ang kanilang pagkasunduan, ay yun din ang aming ginagawa kung paano maayos ito ng problema ng ating bayan. Ang panawagan namin dito ay kung paano na sign ng BBL po. Yun lang po ang masabi kung kailan po makamtan ng mga Bangsamoro yung kaayusan ng pag-sign ng BBL po. Naman kasi nakikita sa kung ano yung mayroon sila sa estado ng kanilang buhay, kundi
Nung kumbaga sa ating país, magkakaroon silang peace of mind. Doon pa lang, makikita na natin na nagtagumpay na ang bawat Moro dito sa ating lugar. Ano naman po yung mga programa na sa tingin niyo po makakatulong sa pag-unlad ng ating pamumuhay dito sa Mindanao? Okay lang, una sa lahat para sa akin ay sa pagpatuloy yung pagsuporta sa edukasyon. Dahil gaano man kaganda yung programa na ibibigay natin sa bawat Moro, kung ang hawak naman nito or yung user end dito is mangmang, ay mapupunta rin sa wala. So para sa akin, kung lalo pa itong paigtingin ang pagsuporta dito sa edukasyon na ito. Ano naman po inyong mensahe o panawagan sa gobyerno at sa MILF hinggil po sa usapin ng peace process? Para sa akin, maging tayo, transparent tayo kung ano yung napag-usapan. Yun din po dapat yung ating ipakita or ating implement para yung tiwala ng mamamayan sa atin na may pagpatuloy pa rin. At hindi na ito magsisimula ng isa namang karahasan na ayaw nating makita pang muli. Para po sa inyo, ano po yung kahulugan ng pag-unlad ng pamumuhay dito po sa Mindanao? Para sa akin, yung kahulugan ng pag-unlad ng pamumuhay dito sa atin, medyo mabagal. Medyo mabagal siya. Pero at least may pagbabago from the previous. Kasi sa ngayon, maraming mga programs na ini-implement yung ating administrasyong hataman. Ano yung mga programa na sa tingin nyo na makakatulong sa pag-unlad po ng pamumuhay sa Mindanao? Tingin ko yung pang-agriculture kasi pinakamarami sa atin yung farmers na bubuhay sila through farming. Kukunti lang sa atin yung mga empleyado na pumapasok sa opisina. Ano naman po ang inyong mensahe o panawagan po sa MILF pati sa gobyerno ng Pilipinas hinggil sa usapin ng peace process? Panawagan ko sa gobyerno tungkol sa usaping pangkapayapaan. Sana magkasundo na yung Philippine government and MILF at yung linagdaang kasunduan sana isa sa katuparan yun. Hindi lang basta-basta na kundi ipapatupad talaga yun. Tinig ng Kapayapaan. Ang napakinggan po natin ang mga saloobin at panawagan ng iba't ibang mamamayan sa Mindanao hinggil sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Napakagaganda kung tutuusin kasamang hasna ng mga sinabi ng mga na-interview mula mismo sa mga komunidad ng Bangsamoro. Sabi nga nila, ang gusto talaga nila ay yung totoong kaunlaran. Doong tinanong natin kung ano nga ba yung totoong kaunlaran para sa kanila, sabi nila, yung magkaroon sila ng peace of mind. Ibig sabihin, kagaya ng tinalakay natin kanina sa news article, na magkaroon ng maresolba yung mga rido na nangyayari pa rin sa mga komunidad. O tuluyan ng mawala, hindi lang basta mabawasan, kundi tuluyang mawala yung mga tinatawag natin na mga clan wars sa mga komunidad ng Bangsamoro. Tapos sabi din nung isa kanina, sabi nila walang kahulugan ang kapayapaan kung mananatiling mangmang ang mga mamamayan ng Bangsamoro. Ang gusto nila magkaroon ng totoong edukasyon, matutukan talaga yung edukasyon dahil sabi nga natin, batayang karapatan nga naman ng edukasyon. Education is a basic right, palagi nating ipinapanawagan yan. Pero kumbaga nakapanlumo na napakarami pa rin mga bata ang hindi nakakapag-aral. O kung nakakapag-aral man, shifting yung pamaraan ng pag-aaral nila sa mga eskwelahan dito nga sa Cotabato City hanggang sa gabi may mga shift ng pag-aaral ng mga bata. Oo nga, mabuti pa sa mga kanayunan dahil talagang whole day na nasa loob yung mga bata sa classroom, no? Yun nga ang pinagtataka ko dahil ako mismo galing sa kanayunan. Nung pumunta ako ng Cotabato City, yun ang nakita kong realidad, no? Dito sa syudad, hinggil dun sa sistema ng edukasyon sa ating mga kabataan. Oo nga, kasamang Hasan. Nakapanlumo yung ganon na kung totoosin, yun na nga sabi nga natin, yun ang dapat nauuna na social service na ibinibigay sa atin ng gobyerno, pero nananatiling kumbaga benepisyo ng iilan yung pagkakaroon ng mahusay talaga na edukasyon. Iilan na lang talaga nakakapasok sa college kung tutuusin. Sabi nga natin, sa bawat 10 bata na pumapasok, isa lang talaga yung nakagraduate ng kolehiyo, tas hindi pa sigurado kung makakahanap ng
totoong trabaho. I think, kasamang friends, mahalaga din yung sinabi ng isang na-interview natin, no? Yung programa hinggil doon sa farming o yung special na programa para sa ating mga magsasaka. Kasi nga, di ba, sabi nga ng ating mga teacher, no? Mga guro, na ang Pilipinas ay isang agrikulturang bansa. Na napakahalagang ito yung i-maximize natin. I-discover kung paano pa mas makaprovide ng mga produkto, no? Na produktong pwede nating tawag dito, i-export, no? Napakahirap naman ng i-translate into Tagalog. Na pwede nating i-export, but mas tingnan pa natin, no? Yung ano ba yung pwede nating i-provide para sa ating domestic na consumption, no? Kasi ang parang nangyayari ngayon, nababaliktad na. Tama. Imbes na yung mga magsasaka natin, no, na ating yung mga kanilang produkto is tulungan natin para maibenta dito sa ating domestic na market. Ang nangyayari yung ating mga pamahalaan ay kumukuha ng produkto mula sa ibang bansa at binibenta na nagiging dahilan ng pagkamatay ng hanap buhay or yung kakulangan ng kita ng mga farmers natin, no? Nabubulok lang yung kanilang mga produkto tulad ng mga kamatis dahil mas mura nga yung in-export nila na mga produkto kaysa sa yung local na produkto natin. Yan kasamang hasta yung tinatawag natin na import dependent, tapos export oriented talaga yung ekonomiya natin. Import dependent, patuloy tayong umaasa sa ini-import natin na mga bawang. Halimbawa sa ngayon, napakamahal ng bawang, yung ini-import natin ng mga bawang pati bigas. Na kung totoo, agricultural country nga tayo, pero patuloy pa rin tayong nag-i-import ng mga bigas. Dahil yung mga produkto natin ay pang-export, papunta naman sa labas ng bansa, hindi tayong totoong nakikinabang. Pwede ba ako manawagan kasawang friends na lalo na dyan sa usapin, no, na produkto, no, pagtangkilik ng ating sariling produkto. I think lalo na doon sa bawang, example na lang, no, tayo hong mga mamamayang Pilipino, no, ipakita po natin yung pagtangkilik natin sa ating sariling produkto. Pumili po tayo ng maliliit na bawang o yung native ho. Kasi yung malalaki exported yan. So tangkilikan ho natin yung mga native na bawang, halimbawa ho, no, halimbawa lang dahil marami pa to yung tayong ibang agricultural products. Kasi ito hong sa ganito pong way, no, yung pagbili lang natin ng mga local products natin, tinitulungan na natin yung ating mga farmers, no, na makasurvive sila sa kanilang produksyon at patuloy na kumita, no, makakapagtanim ulit ng kanilang mga produktong tinatanim. No, parang ang revolve lang. Ano ba yung tawag diyan sa business na ano, ang tawag diyan? Yung iniikot or parang iniikot mo lang yung pera mo. Pag kumita ka, mayroon ka namang pangpuhunan ulit. Yung kita mo, pangbuhay mo sa anak mo, pangpaaral mo sa anak mo, no? At least hindi lang puro yung or limited lang yung nakakapag-aral yung mga anak din nila ay makakapag-aral at makuha yung tamang edukasyon. Kagaya ngayon ng mga panawagan kanina na narinig natin, yun na nga, yung matutukan nga kung usapin ng socio-economic development, gusto na nga nila yung matutukan yung sarido, magkaroon ng resolbasyon, matutukan din yung edukasyon at magkaroon din ng pagtutok doon nga sa agrikultura ng Bangsamoro. Yun, at ang sabi pa ng mga nakapanayam natin, di ba, na sana nga mapirmahan na yung BBL, makamtan na, pero sabi din nung isa, magkaroon ng transparency sa usapan. Ibig sabihin, hindi hingi din yung kopya ng Bangsamoro Basic Law. Yun, tapos sana, sabi nga nung isa, dapat magkasundo na at isa katuparan na kung ano yung mga napagkasunduan sa pagitan ng dalawang panig. Ibig sabihin po, nung GPH at nung MILF. Susunod na po mga ka-network, ating mapapakinggan ang ginawang panayam ng ating mga kasama sa Comunet kay Ginoong Sammy Maulana, ang chairman ng Regional Reconciliation and Unification Commission o RRUC. Ito po ay isang komisyon sa ilalim po ng ARMM. Kaugnay sa mga nilalaman ng Socio-Economic Development Program, isa po itong component sa loob ng Normalization Annex ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o ng CAB. Pero bago po yan, pakinggan po natin ang ilang mga paalala. Alam mo ba, pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo, Mare. Simula na napirmahan ang CAB sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAB? Ano nga ba itong CAB, pare? Ito ang Comprehensive
Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa pag na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Ang oras natin ay ganap ng 8:05 dito pa rin sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Sa punto pong ito ay ating pakinggan ang ginawang panayam ng ating ka-network kay Ginoong Sammy Maulana. Siya po ang chairman ng Regional Reconciliation Unification Commission o ito po mas kilala sa tinatawag na RRUC. Upang ibahagi ang kanyang komentaryo at mga rekomendasyon patungkol pa rin sa pagpapatupad ng inisyatiba at proyektong napapaloob sa Bangsamoro Development Plan. Ano po yung inyong masasabi o yung overview po nila doon po sa socio-economic development programs na nakapaloob doon sa normalization annex? Ang ano dito sa konteksto ng Armed Reform Agenda, naniniwala kami noon na ano man yung activity na gagawin, especially for the community, may active participation sila to define kung ano ba talaga yung relevant at saka responsive na socio-economic development para sa kanila. So, ibig sabihin yan, kasama sila mag-define. Not to be dictated from above, Kasi yan ang isa sa dahilan that in the past, we used to develop a design on the top and then going down to the ground and then cater it to the people na wala silang naiintindihan kung basta So, nangyari, nagiging independent yung mga tayo. Hindi sila natuto. And the worst is that they don't feel the sense of belonging to that project because it was designed to them. Now, one of the pillars of the Armed Reform Agenda is to seek active people's participation in doing development for them. Then naman, sila rin yung may iwanan yan At paalagaan nila yan, if ever. Kasi sabi niya, kasama tayo sa pag-develop nito. So it will be a great challenge to them to manage the project, because nakita nila na para sa kanila yan, kasama sila nag-define o nag-identify. So paalagaan nila because sa kanila yan, para sa kanila. So far po, ano po yung mga challenges na nakikita niyo po pag once na ipapatupad itong socio-economic development programs? Ang pinakamalaking challenge yan is to empower the people, na talagang dapat makibahagi sila in the process, in the realization of this socio-economic development plan or project para sa kanila. On the other hand, yung mga implementer, ay magiging open sila at ma-appreciate nila at ma-recognize nila at ma-appreciate yung importance of people's participation. Hindi sila parang dole out yung dating yung mga program, socio-economic project na implement. Dapat lang na kasama sila magtumukil kung ano ba talaga yung situation ninyo at sa tingin ninyo, ano ba yung appropriate project na dapat natin gawin na tutugunan sa pangangailangan ninyo. Although siguro in mind, meron na sa atin yan, pero mo sila, baka ngayong inisip mo, hindi yun So, tatanggapin nila yan. Pero in terms of participation, very pale o passive yung gawin nila. Ano naman po yung mga inyong recommendations o panawagan po ninyo sa government at saka sa MILF hinggil po sa usapin ng peace process? Ang panawagan dito is una, na pirmahan yung framework agreement for the Bangsamoro na may mga major annexes na siya yung nag-define doon sa lalaman ninong yung comprehensive agreement for the Bangsamoro. And then, tumagos doon sa basic to the realization of those annexes, yung BBL, yung Bangsamoro Basic Law. So, ang panawagan sa kanila is, yung magiging totoo sila sa lahat ng mga na-document
na pinagkasunduan nila at sa alang-alang din nila na yung mga mamayan sa baba ay maintindihan nito. Kasi after all, manindigan ito pag naintindihan nila Pero kung hindi nila maintindihan, tatanungin nila, ano ba yan? So dapat kasama yung mga tao, malinaw na makaabot sa kanila, ano ba yung basic law? Ano ba yung mga annexes na ito? Maintindihan nila. If this is for them, then let them also be an active actors in the realization and defending of this whatever agreement the government and the MILF pasab. Hindi yung ang suggestion ko before nung napirma na yung basic law na yan. Alamin natin yung ano yung nasa loob niyan. So, what is a community and we will discuss it with the community together. Hindi tayo pumunta doon at nagdala ng kaalaman na wag na kayong malungkot, wag na kayong mag-alala kasi ito na. Kasi hindi, baka mag-reduce yung mga tao na wala pa naman We are giving them a force hope. So, ibig sabihin, okay, ito yung sinasabi dito. Sa palagay ba ninyo? Ano ba sa tingin ninyo? Ano ba masasabi? So, yun yung tunay na consultation. Hindi yung consultation, na pagdating mo rin, may dala ka ng informasyon na no more no less, ito na. Kasi parang ganyan yung nagiging doon sa mga advocacy na ginagawa And I've been suggesting them to be more responsive sa mga ganito bang magiging participative, interactive, yung discussion na huwag tayo magdala doon sa ito na, kundi ito yung napagkasundo ng GPS sa MILF. Ano sa tingin niyo? Mayroon ba kayong mga panukala na lalo natin ma-ensure na ito talaga yung responsive and relevant doon sa mga kailangan natin mga pagbabago o ano pa mang uri ng pamumuhay o pamumulitika na dapat susunod after ng pag-uusap ng usapang kapayapaan ng GPS sa MILF. Kasi alalahanin natin ang nag-uusap dito sa Pislok na ito, hindi si Pinoy administration at saka MILF. Ito yung usapin ng Bangsamoro at saka gobyerno ng Republic of the Philippines. Gobyerno ng Pilipinas ito, ang Bangsamoro. It so happen na nautusan ng Bangsamoro itong MILF na mag-spearhead sa pag-uusap ng usaping kapayapaan. At ito namang government of the Philippines ito, inutusan na yung administration ni Pinoy na pamunuan din, yung paano makapag-usap yung Bangsamoro sa gobyerno sa pamamagitan nila. So sila yung dalawang may mandate to negotiate with each other. Kasi kung wala si Pinoy, wala yung MI. So ibig sabihin, wala na rin kapayapaan na yan, yung whatever peace agreement. So sabi ko nga, the peace talk is not a peace talk between the MILF and the Pinoy administration, but it is a peace talk between the Bangsamoro and the Philippine government. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nakakatawa talagang marinig, si kasamang Sammy Maulana mula po sa RRUC. Talagang malaman palagi yung kanyang mga sinasabi. Maraming salamat po, Chairman Sammy, sa inyong ibinahaging impormasyon sa amin at sa ating mga tagapakinig. Sana ay mapaunlakan niyo po ulit kami sa mga susunod nating programa dito sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Sana po ay nakatulong ang ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan para sa mas maunawaan natin ng mabuti ang mga updates at iba pang activities na may kinalaman sa pag-usad ng peace process na nangyayari sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Ang oras po natin ngayon, mga masugid naming tagapakinig, ay alas 8:13 na po ng gabi. Sa mga nais pong magpadala ng mga komento, reaksyon, hinaing o panawagan, maaari po kayong mag-text sa ating Comunet mobile numbers 0998-169-0597 at 0915-454-8554. Ulitin po natin, 0998-169-0597 o di kaya 0915-454-8554. Sa pagpapadala po ng mga mensahe ay huwag kalimutang banggitin ng inyong complete name o di kaya nickname at maging ang lugar kung saan po kayo nakatira. Pagkatapos ng ilang paalala ay babasahin na po natin ang mga mensaheng natanggap mula sa ating text line. Kasamang friends, meron po tayong isang katanungan, pero sabi niya komento daw ito, pero parang sa tingin ko isa itong katanungan. Ang sabi dito is, bakit sa karamihan ng mga peace rally ng Bangsamoro,
kulang ang pakikilahok ng mga kapatid nating mga Kristiyano. Ngunit malinaw naman kasama sila sa Bangsamoro entity. Ito po ay kasama nating tagapakinig ay itinago niya sa pangalang, itinago niya yung kanyang totoong pangalan, nagbigay lang siya ng nickname. Sabi nga niya, si Ebs po ito. Si Ebs, tawagin natin siyang Ebs. Sabi nga niya yung katanungan niya, bakit sa mga peace rallies na ginaganap, sa mga peace activities, kulang yung partisipasyon ng mga non-Moro. Ang isang sinabi kanina, isang binanggit ni Chairman Sammy, ang gusto niya yung magkaroon ng mga discussion sa mga communities. Gusto niya na magkaroon ng mga totoong konsultasyon sa mga communities dahil napakaganda nung sinabi niya na kung magkakaroon ng pagkakaintindi, kung maiintindihan ng mga tao kung ano yung nilalaman ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ay imposibleng hindi nila ito suportahan dahil para naman ito sa kauunlad nga ng mga Bangsamoro communities kung saan kasama nga yung mga Kristiyano, kasama ang mga non-Moro. Sa tingin ko, sa aking palagay, siguro nga, ganun yung kakulangan. Kulang pa siguro ng pagkakaintindi, kulang pa nung mas malawakan pa ng mga diskusyon at konsultasyon sa mga communities, kaya hindi pa mahikayat yung mga kapatid nating mga non-Moro at mga Kristiyano para sumama sa mga peace activities para doon sa usaping pangkapayapaan. I think din kasamang friends, meron din siyang mahalagang puntos na binanggit kanina doon sa interview natin. Ang sabi niya, maging part yung bawat community o yung ating grassroots community sa lahat ng prosesong ating gagawin o nung gagawin ng MLF or at ng government. I think ito ay isa ding susi na yung mga kapatid nating Kristiyano or non-Moro na pag na-feel nila o naramdaman nila na naging bahagi or kabahagi sila ng bawat prosesong tinatahak ng negosasyon, ay baka naman mas lalo pa silang or mas dadami pa yung susuporta or wala tayong nakikitang dahilan nga na hindi nila susuportahan yung negosasyon. Marami tayong natutunan kung totoo doon nga sa diniscuss ni Chairman Sammy. Sabi nga niya kanina, ang proseso dapat bottom up, hindi yung top down. Tama. Sabi niya ang palaging ginagawa kasi top down, mula doon sa taas ibinababa yung mga programa ng socio-economic development, programa para sa pag-unlad ng kabuhayan, programa sa mga livelihood projects at kung ano-ano pang mga programa, pero nangmumula sa taas pababa. Pagdating doon sa baba, tinatanggap ng mga komunidad pero hindi nila naiintindihan kung ano yung objectives, kung ano yung patutunguhan, kung ano yung mangyayari sa mga programang yon. Sabi ni Chairman Sammy, dapat bottom up, mula sa mga konsultasyon sa mga mula sa mga komunidad, doon bubuo ng mga proyekto. Sabi nga niya dapat defined by the people. Mula mismo sa mga mamamayan, sila ang magtatakda kung ano yung sa tingin nila makakabuti para sa kanilang komunidad at yun ang gagawa ng paraan ng gobyerno. Ito yata yung tinatawag na genuine consultation at transparent na proseso. Na hinailat din ni Sammy Maulana na yun nga, genuine consultation and transparent. Tapos paulit-ulit niyang binabanggit kanina yung active people's participation. Yung nung tinanong nga siya kung ano nga ba yung magiging challenge doon sa pagpapatupad ng normalization na process, na isa nga dyan yung socio-economic programs, sabi nga niya, isang challenge sa pagpapatupad noon, paano mo ba i-empower yung mga tao? Paano magkakaroon ng empowerment ng mga tao? Dahil sabi nga niya, dapat magkaroon talaga ng people's participation, dahil kung merong participation ng mga tao, doon natin matatawag na empowered nga yung mga Bangsamoro communities. At may kolektibong pagpapasya, na in-emphasize din niya kanina kasama. Yung isang board nga ginamit niya, hindi spoon feeding yung mangyayari kung totoosin. May dagdag ka pa kasamang Hasna hinggil doon sa tinalakay ni Chairman Sammy mula sa RRUC? Wala na, pero doon medyo personal ko ng kasagutan doon sa isyong pinarating ng isa sa ating mga tagapakinig. I think magdadagdag lang ako ng isang puntos. I think mahalaga yung tayo mismo nung mula sa community or sa iba't ibang level or sektor na pag meron tayong mga kakilalang hindi masyadong naintindihan yung proseso ng negosasyon, kahit pa paano magbigay tayo ng konting oras, informal man yan or formal, ipaliwanag natin sa abot ng ating makakaya kung ano ba talaga tong prosesong ito or tong tinatawag natin na MILF and GPH peace process. O maging ito man lang na tinatawag nun Bangsamoro government, kasi masyado itong nag-create ng iba't ibang opinion.
Sige, kasamang Hasna, maraming salamat ulit kay Chairman Sammy Maulana ng RRUC sa inyong sa mga pahayag mo na talagang marami ho kaming natutunan ngayong gabing ito. At sana sa mga tagapakinig natin, marami dun po tayong natutunan mula doon sa interview natin kay Chairman Sammy Maulana. At uulitin po natin, sana sa sunod ay mapaunlakan tayo ni Chairman Sammy sa iba pa nating mga programa. Meron po tayo, sa susunod po, magkakaroon po tayo ng mga ilang tips o mga paalala. Alam mo ba, pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo, Mare. Simula nang napirmahan ang CAB sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAB? Ano nga ba itong CAB, pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa CAB na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku, pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Ang oras po natin ngayon mga ka-network ay alas 8:21. Nagbabalik po ang ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Bago po tayo magpatuloy sa ilang tips po natin hinggil sa baha, may mga pinaabot po sa atin ng mga mensahe. Mula po sa Kawagib, pinapaalahanan po nila ang mga martial law victims, yung mga claimants po ng martial law, na hanggang bukas na lang po yung huling pagsusumite ng claims dahil ngayong July 7 to 9, yun na po yung pagpapasa sa CHR. Kaya kung sa mga hindi pa ho nakakapag-file, pumunta na po sa Kawagib Office sa may Bonifacio Street, malapit ho sa Old Market dito po sa Cotabato City para makapag-fill up ng mga kinakailangan na mga forms. At meron ding panawagan kasamang friends, ang Suara Bangsamoro, dahil magkakaroon daw sila ng citywide meeting ng lahat ng membro ng Suara Bangsamoro. So hinikayat po nilang dumalo tayo sa meeting na ito. Kailan yun, kasamang Hasna? July 12. July 12. Yun po. Sa mga miyembro po ng Suara Bangsamoro, July 12 magkakaroon po ng citywide na pagtitipon. At may isa pa, kasamang Hasna, mula naman sa Courage, ngayong July 7 po ay magkakaroon ng citywide na chapter building. So congratulations kila Sir Nelson Sanyada po ng Courage dahil may tatatag na yung citywide na chapter ng Courage o yung confederation po ng mga government employees. So andito po ngayon yung ilang tips po natin hinggil sa baha. Ang sabi nga, sa panahon ng tag-ulan at pagbaha ay hudyat po ito ng pagdami ng waterborne diseases. Sa datos ng World Health Organization, taon-taon ay tinatayang halos 2 milyong tao sa buong mundo ang namamatay dahil sa mga sakit na nakukuha mula sa maruming tubig. Dito sa bansa, 12 tao ang nabibiktima ng waterborne diseases araw-araw base naman po sa datos ng Department of Health. Una sa listahan ng mga waterborne diseases ay ang leptospirosis. Ito ang sakit na nakukuha mula sa ihi at dumi ng mga hayop tulad ng daga. Ang bakterya mula rito ay matatagpuan sa maruruming tubig, putik o basang lupa. Mapanganib ang leptospirosis dahil nagdudulot ito ng komplikasyon sa atay, puso at baga. Kaya naman ang paalala tuwing lulusong sa baha, magsuot ng bota at pagkatapos ay maghugas ng paa. Ang diarrhea naman o pagtatae ay mula sa E. coli bacteria na nahalo sa tubig na iniinom. Nakukuha ang E. coli bacteria mula sa dumi ng hayop at iba pang bakterya. Nakamamatay ang mga sakit na ito dahil posibleng mauwi sa komplikasyon lalo na kapag na-dehydrate ang pasyente. O kapag na-dehydrate, ibig sabihin naubusan na ho ng tubig sa katawan. Para makaiwas sa diarrhea, pakuloang mabuti ang inuming tubig. Sa mga may diarrhea naman, painumin lagi sila ng malinis na tubig at dalhin kaagad sa manggagamot o di kaya sa pinakamalapit na ospital para sa agarang
paglunas ng sakit. Ang pangalawa namang tips natin, lalo na ngayon sa panahon ng tag-ulan at baha, ito pong tinatawag na typhoid fever. Ito daw ay lagnat na pabalik-balik na may temperaturang umaabot ng 40 degrees Celsius. Ang sakit na ito ay galing sa Salmonella typhi bacteria na nasa kontaminadong tubig na may dumi ng hayop. Pwede itong makamatay kapag napabayaan. Upang makaiwas sa peligrong typhoid fever, maging malinis sa paghahanda ng pagkain, maghugas din ng kamay bago matapos kumain. Isa rin sa mga gastroenteritis sa sakit na pwedeng makuha sa panahon ng tag-ulan at pagbaha, na kukuha rin ito sa maruming tubig na nainom ng pasyente o kaya'y mula sa pagkain na kontamina ng maruming tubig na pinanghugas nito. Sintomas ng gastroenteritis ang labis na pagdumi, pagsusuka, pananakit ng ulo, paghihina, pananakit ng katawan at lagnat. Sino mang nakaranas ng mga nasabing sintomas ay agad na kumonsulta sa doktor. Ilan sa mga sakit na galing sa maruming tubig ay amoebiasis, isa na naman pong mahirap na terminolohiya, dysentery, hepatitis, influenza, SARS at cholera. Kaya naman ngayong tag-ulan at madalas na ang pagbaha, dapat ay mag-ingat. Siguraduhin laging malinis ang tubig na inumin at gamitin sa pagluluto. Siguraduhin ding malinis ang pinagkukunan ng tubig, pinaghuhugasan ng pagkain. Dahil kapag nahaluan ito ng bakterya, ang mga waterborne diseases, kalusugan nyo'y pwedeng mauwi sa peligro. Ipagpaumanhin po ninyo aming mga masugid na tagapakinig sa mga terminolohiyang napakahirap pong bigkasin. At dyan po nagtatapos ang ating programang mga kaibigan at mga taga-subaybay, mga ka-network. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa amin. Ang programang ito ay para po sa inyo. Hangad po namin makabigay kami ng wastong kaalaman at tamang impormasyon. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng membro ng Comunet o Cotabato Multimedia Network sa inyong mga kontribusyon at aktibong pakikibahagi para sa ikakatagumpay ng ating programa. Reminders din lamang po sa lahat ng miyembro ng Comunet, bukas po araw ng Huwebes ay July 4, 2014, magkakaroon po ng kapihan sa forum. Ito po ay gaganapin sa Forum ZFD Office. Meron na ho silang bagong opisina, hindi na ho doon sa Metrobank. Lumipat na po sila sa may OND Residence Hall sa may compound po ng Notre Dame University. Bandang 2:00 ng hapon po ay inaasahan na magsisimula ang nasabing kapihan ng mga miyembro ng Comunet para mapag-usapan ang mga susunod na mga activities ng Cotabato Multimedia Network. Inaanyayahan po natin ang lahat na sana makadalo ang lahat para sa kapihan po na ito. Kasamang friends, maituwid ko lang, bukas po ay Bernes, hindi ho Huwebes. Ay, tama. Nakaganti ka doon. Para sa Bangsamoro Professionals Mapping na ginagawa ng Bangsamoro Transition Commission ay ongoing ho ang registration para sa mga Bangsamoro Professionals. Mag-login po lamang kayo sa www.bangsamoroprofessionals.org or mag-text o tumawag lang kayo para sa karagdagang impormasyon sa 554-1436 or 0915-301-4757. Uulitin po natin, pwede po kayong tumawag sa 554-1436 o pwede din kayong tumawag o mag-text sa 0935-301-4757. Sa mga wala pong access sa internet, meron pong datasheet o form na ipinamimigay sa mga tanggapan ng BLMI, UNIPAD, MAPAD, sa Bangsamoro Development Agency, sa CBCS at sa HRM Implementation Unit na matatagpuan sa Alnor Building sa tabi lamang po ng JICA office. At yun po, doon po nagtatapos ng ating programa ngayong gabing ito sa ngalan ng iba't ibang organisasyon na bumubuo sa Comunet, ang Bangsamoro Center for Just Peace, Consortium of Bangsamoro Civil Society, Kadtuntaya Foundation Incorporated, Moro Women Development and Cultural Center, United Youth of the Philippines Women, United Youth for Peace and Development, ang iWatch, Mindanao People's Peace Movement, Regional Reconciliation and Unification Commission at ng Mindanao Action for Peace and Development at sa suporta po ng GIZ at Forum ZFD
Ang nakaagapay po natin sa technical side si Ginoong Jonathan Estorbo. Ako po si Friends Laureta. Ako naman po si Hasna Adi. Ito po ang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Samahan niyo po kami sa susunod na Huwebes dito pa rin sa DXMS Radyo Bida. Mapiyama gabi sa Lacano Langon, mapiyama gabi Fio Kolongonan. Magandang gabi sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim sa inyong lahat po. Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radyo Bida. 882 sa inyong mga pihitan.